Yes, good morning, church. Palapakan po natin ang Panginoon. Once again. Parang yung palakpak ninyo ay hindi ganong kalakas eh. Huwag po kayo mag-alala, hindi po para sa akin yan. Para sa Panginoon. So bigyan natin ang pinakamalakas nating palakpak. Woo! Are you blessed, church? It's good to be in the house of the Lord. Amen. Wala na pong pinaka-safest place kundi sa tahanan ng Panginoon. Amen. At para hindi kayo nakasmile. Alam niyo po, Eucharist, no? Every time we receive the cup and the bread, it's a time for us to be thankful. Siyempre, pag thankful ka, nakasmile tayo. At ito po yung magandang balita na kasi nga nasanay tayo sa turo ng relihiyon every time we receive the communion, lagi tayong malungkot, ano? Kasi bilang mananampalataya, sa totoo lang, sabi po ng Biblia, kung inyo pong susuriin ang inyong sarili, kayo po ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Not because of what you have done, but because of what Jesus has done for you and for me. So, ibig sabihin, kung kayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos, sabi ng Biblia, ang mga taong matuwid pinapakinggan ng panalangin. So, anong dahilan para malungkot tayo, di ba? So, tingnan niyo pong bawat isa at ngitian ninyo. Di ba? Ngiting gano'n, hindi gano'n, ha? Ngiti talaga. Ngiti. Amen. Sige po, yung mga sa kabilang panig, hello, yan. Si Kuya Gio, biin ninyo. And tsaka pala, gusto ko lang sa matihatong ito, with your permission, church, kasi come this Sunday, June 10 and June 12 ay Independence Day. Gusto niyo po ba magkaroon tayo ng konting katuwaan, magkaroon tayo ng Filipino attire? Pinhanap tayo ni Kuya Gio, pero pwede pang ulitin niya, Kuya Gio, next Sunday. Kasi nga, magbabarong ako. Pwede, ano? Sa lakot. Amen. Sa mga nanonood po, join us this Sunday. Ano lang, hindi naman kailangan magbarong kayo kahit ako lang. Tatapatan talaga tayo. Okay ba yun? Okay po yun? Yes. And of course, gusto nating batian ng mga online viewers natin. Welcome po sa Solution Grace Church. And gusto ko rin pong batiin ang ating kapatid. Ako natutuwa. Kuya Ken, ang kaibigan. Si Bem Bem. Ben, nakakatuwa na tayo po ay nakita-kita uli. At yan po natin si Attorney. Attorney, miss ka na namin. Nanood sa ngayon. Yes, and it's the first Sunday of June. Purihin ang Panginoon. At napakabuti po ng Panginoon sa mga nanonood po sa atin online. Kuya Aves, bigyan mo ako ng music para mas masaya ang mga nanonood sa atin. This is Solution Grace Church. At kami po ay po sa Youth 114, Tia Maria Saro Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. And my name is Laverne Ducot. Masaya po kami na makapiling kayo on-site. Kasi nabalitaan natin marami tayong onliners. Mga kapatid, masaya po kami na you could have fellowship with us. Iba yung corporate anointing talaga. Pa nagsasama-sama tayo. Amen. And today po, napaka-special na ating linggo. As usual, every Sunday is so special because tayo po ay nag-uusap patungkol sa Diyos. And hindi naman po may pagkakaila. Pag pumapasok po ang June, nagdiriwang tayo ng Father's Day. I think, second week ba o third week, Mami, ang ano? Third week. Pag May, ang ano naman, second week, ang Mother's Day. Laging once a year lang meron ng Mother's at saka ang Father's Day, ano? Pero alam niyo ba, may membro ng pamilya na sineselebrate every week. Hindi alam ni Ate Jackie, ano? Yung ano natin, kamag-anak natin sa pamilya. Yung mga tsuhin natin, Tuesday, di ba? Lagi meron every week. Joke yun. Tuesday. So sa mga tsuhin dyan, walang Tuesday. Tuesday lang. Ang tagal, Kuya Gio. Ang tagal, ano? So sa mga tatay po nanonood sa atin, advance Happy Father's Day. Mula po sa aming church. Excited po ba kayo about the word? Amen?
Ako excited na. Talagang sa mga mangyayari po sa ngayon. So let's pray po muna at magpasalamat tayo sa Panginoon. Father, once again, we thank you. Isang napakagandang pagkakataon para kami po magtipon-tipon na yung mga anak sa iyong tahanan ngayong linggo pong ito. And I pray na gamitin niyo po ang iyong lingkod as your mouthpiece. Ako po ay tagapaglahad lang at tagapagpahayag ng iyong mayamang salita. At Panginoon, tulungan niyo po kami sa mayamang kapahayagan ng iyong biyaya. Mapalaya po kami mula sa aming mga kalituhan, pagdududa, at patuloy po namin ang kinin na yung mga salita. Ito po ay aming ipapamuhay. Nang sa gayon, kami po ay maging pagpapala sa aming mga kaibigan, kakilala, at sa aming mga kapamilya. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay sa amin at panguna sa amin para maunawaan po namin ang ganap yung mayamang salita para sa amin sa umaga po ito. Lahat po na ito ay aming dinadalangin nang may pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Last month, hindi po may pagkakaila na tayo po ay nag-enjoy sa atin pong serye na pag-uusap about the Holy Spirit. Amen? At napagtuunan po natin ang pansin na ang Banal na Espiritu, ito po ay quick review lang, para po sa ating mga mananampalataya, whenever we fall, we sin big time. Of course, as believers, nagkakamali pa rin po tayo, nagkakasala tayo. Pero, kapag tayo po'y nagkakasala, this is good news. Hindi po tayo kino-convict ng Holy Spirit ng ating kasalanan. He convicts us of our righteousness in Christ Jesus. Amen? So yan po ang katotohanan. And of course, the world, yung pong mundo, pag sinabing mundo, yung mga unbelievers, yun po ang kino-convict ng Holy Spirit ng kasalanan. Once upon a time, when we were sinners, we were convicted by the Holy Spirit of our sin. Telling us, convincing us na you need the Lord Jesus Christ to be your personal Lord and Savior. At nung tayo po itumanggap sa Panginoon Jesucristo, tayo po kapag nagkakamali tayo, the Holy Spirit is convincing us or convicting us of our position, yung ating perfect standing before God. And that's Jesus' righteousness that is in us. At kapag tayo pinapaalalahanan na ating katayuan, naaalala natin na kung gaano tayo pinagpala, and that's why lumalakad tayo sa ating pagkatawag bilang mga mananampalataya. And today, since first Sunday po of the month, nakilala na po natin ang Holy Spirit, pwede nyo balik-balikan yung ating mga nakalipas sa episode, kikilalanin naman po natin yung Diyos at yung kanyang ibang bahagi ng kanyang pagkatiyos. At alamin natin, sino ba talaga ang Diyos? Pag sinasabi nating Diyos, medyo may layo, ano? Kasi meron tayong kanta nung araw, alam kong hindi man kayo umamin, pero panahon ito nung may gulo sa Kuwait. Alam niyo yung song na God is watching us? At saka yung From a Distance. From a Distance. Diba? Parang ang Diyos, mula doon sa song na yon na hubog sa ating mga isipan na ang Diyos ay mula sa malayo and He is watching us from a distance. But the truth is, bilang mga mananampalataya, God is not from a distance. Siya po, ang kanyang banal na Espiritu is indwelling our born-again spirit. And that's why when we pray today, di ba nakayuko ka? Kasi alam mong kausap mo ang banal na Espiritu. Of course, walang problema kapag tumitingala tayo, pero mas maganda po, we have this in mind na pag tayo po'y nananalangin, hindi yung, oh Diyos, ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, parang layo, ano? Hindi po. Makikilala natin siya mamaya kung paano niya ipinapahayag at gustong ipahayag ang kanyang sarili sa atin bilang mga mananampalataya. And that's why today, atin pong message is entitled, How Your View About God Affects Your Life. The lives of your children, the lives of your wife, yung mga kaibigan po ninyo. So how your view of God affects your life. And atin pong question for today, as usual, every Sunday, pag tayo nag-aaral, meron tayong question. What makes a man worldly? So aalamin po natin, ano yung of course, no, bilang mga mananampalataya na pag-usapan na po natin ito, na ang tao po nung isinilang ay likas na makasalanan. Ang tao po ay nagkakasala, hindi dahil siya ay makasalanan, but because of Adam's sin. Marino po yun, ha? So ang tao po ay nagkakasala at makasalanan not because siya ay nagkakasala, but because of Adam's sin. Romans chapter 5 verse 12. Nung isinilang ang tao, automatic po yun, minana niya ang kasalanan ni Adan.
Now, what makes a man worldly? Bakit lalong nagiging makamundo ang mundo, ang tao? Ba't masyadong nai-in love ang mga tao sa mundo? Yun po yung iaalamin natin. At syempre, ngayon pong araw na ito, napaka-importante po bilang mga mananampalataya, especially tayo mga tatay. Konti pa lang naman dito yung mga tatay, di ba? Yung iba mukhang tatay lang, pero hindi naman lahat tatay. Hindi, tito ka, Kuya Gio. Tito yan. Kaya nga, sa Tuesday, batiin nyo si Kuya Gio ng Happy Tuesday, ha? Tayo po, yung ating view about God can affect our lives and yung ating pong buhay na ating mga anak. Kasi tayo po ay tinitingnan na ating mga anak bilang refleksyon ng Diyos. Do you believe it? Kaya po napakalaki po ng responsibility natin mga ama. Kasi halimbawa, kung ano pong pananaw nyo sa Diyos, yun po yung inyong isasagawa sa inyong mga tahanan. Kapag kayo po ay mabagsik, nakikita ng mga anak natin, mabagsik din ang Diyos. Kasi reflection po tayo ng Diyos eh. Hindi po ba? At tayo rin po bilang mga ama, napaka-importante po sa atin, yung magiging reflection din po ito pag nag-asawa na yung ating mga anak, especially yung mga anak nating lalaki. Kapag nakikita po kayong binubugbog ninyo yung mga asawa ninyo, ako kasi hindi ako nabubugbog, ako binubugbog ng pagmamahal eh. Oo. Iba yung ano. Sabi ko naman kay Mrs., naintindihan naman kita kahit naman ako nasa kalagayan mo eh. I will do the same. Boom. Ngayon kung, di ba, napakalaki po ng responsibility natin eh. At hindi po natin maiaalis, no, na ang mga ama ng tahanan, ang picture natin bilang mga ama ng tahanan, parang ang thinking natin, provider po tayo. But the truth is, ang provider natin talaga ang Diyos. Ngayon, ang problema sa mga ama ng tahanan, pag feeling natin, pag tayo nakapag-provide na sa ating mga asawa at sa ating mga anak, tapos na. Wala na tayong responsibility. But the truth is, hindi po natatapos doon. Kasi tayo po, ang Diyos, kung bakit tayo sobrang pinaboran ng Diyos. Alam niyo po ang Diyos, sa wikang Hebreo, pag sinabi nating Diyos, ito rin po ang tawag ni Satanas sa Diyos. Elohim. Pag sinabing Elohim, Creator. Ang tingin na maraming tao sa Diyos, manilikha lang siya. Nung nilikha niya ang lahat, kasama ang tao, pinabayaan na ng Diyos ang tao. Yun ang paniniwala ng maraming tao. Pero hindi po niya nakikita at hindi nila kinikilala ang Diyos bilang Elohim. Ano ba ibig sabihin ng Elohim? Siya ay covenant God. So hindi lamang po siya, Yahweh I should say. Pag Elohim kasi creator. Pag Yahweh, covenant God. Kaya di ba tayo kinikilala natin hindi lang natin tinatawag siya bilang Diyos, Panginoong Diyos. Si Satanas ang tawag sa Diyos, Elohim, Diyos. Pero hindi niya tinatawag ang Diyos bilang Yahweh. Tayo tinatawag natin siya, kaya Panginoong Diyos. So ganun lang nakikita na maraming tao sa ngayon. Ang nakikita nila sa Diyos, ginawa lang niya ang tao pagkatapos pinabayaan na. At marami po sa atin, kapag ito po ang paniniwala, magre-reflect din po ito bilang mga tatay sa ating pamilya. Nagpo-provide na ako sa inyo, tapos na. Pero hindi po natatapos doon ng trabaho o responsibility ng mga tatay. Actually, yun pa lang ang pasimula. Pero mas lalo pong gagaan na buhay natin bilang mga ama ng tahanan kung kikilalanin natin talaga, hindi po tayo yung sole provider. Ang ating sole provider po, Diyos din. Naalala niyo po before? Ako naramdaman ko rin po ito, naranasan ko. Nung araw, hanap ako ng trabaho. Binibenta ko rin yung sarili ko para magkaroon ng pagkakakitaan. Sabi ko, marami naman akong kayang gawin. Kaya ko rin sumayaw, pero hindi ko na pinuntahan yung bagay na yun. Muntik na. Pero alam mo, mentras pinipilit mo yung sarili mo at pinagmamalaki mo yung kakayahan mo, parang, sabi nga nila, parang napaka layo ng kapalaran sa'yo. Pero nung kinatagpo kami ng biyaya ng Panginoon, yung biyaya po talaga ang lumalapit sa'yo. Kasi pag sinabing biyaya, undeserved favor, unmerited favor. Amen? Naranasan niyo po iyon? Hindi natin pinipilit na ang ating mga sarili. Kasi ang nakakalungkot nun, meron ako nakita sa Facebook kanina, merong isang nag-viral na kabataan na binati siya. Sabi nung bumati, sana all ay ganyan din na hindi po to verbatim, sabi niya. Sabi nung bumati, sana all ganyan din. Grabe talaga ang Diyos. So,
pag nagbigay, sobra-sobra. Sabi nung, hindi ko alam kung ilang taon na tong kabataan na ito. Sabi niya, ay, hindi po galing sa Diyos to. Bunga ito ng hard work ko. Nakalungkot. At I believe marami po sa mga kabataan, ganito ang pananaw. Na nagpaliwanag pa siya, hindi lahat dapat natin kinikredit sa Diyos yung ating mga tinatamasa na pagpapala. Dapat kinikredit ito sa ating kakayahan. Doon na nga po pumapasok yung ating sinasabi, bilang mga mananampalataya, you don't have to work hard, you just have to work smart. Kasi pag ang mindset mo work hard, at the end of the day, ikikredit mo lahat ng mga pinagpaguran mo sa iyo. Of course, Lord, tumulong ha, pero karamihan ako eh. Pero itong kabataang ito, sabi niya, hindi. Hindi po galing sa Diyos ito. Tahasan niyang sinabi yun. Sabi niya, ito po ibunga ng hard work ko. Now, bakit po kaya gano'n ang pananaw ng batang yun? Maybe, yun ang natutuhan niya sa kanyang ama. Posible, no? Hindi ko sinasabing yun talaga. Pero napakalaki po ng responsibility natin bilang mga ama ng tahanan. At kapag tayo po may maling view about God, this will affect yung inyong relationship with your wives, with your children as well. At dito po sa ating church, naisin po natin kilalanin pa ang napakayamang puso ng ating Diyos. Hindi lang siya basta Elohim. Ano po, once again, ibig sabihin ng Elohim? Creator. God the Creator. Pag sinabing Yahweh, the Covenant God. So ibig sabihin, nung nilikha niya ang Diyos, hindi niya iniwanan lang nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya iniwanan ang tao. Because hindi lang siya nag-provide. Mamaya po alamin pa natin. Anong ginawa ng Diyos sa tao? At of course, as we all know, He provided us His only begotten Son. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya po ang nagbigay. Yan po ang puso ng Diyos, mapagbigay. Hindi po siya bigay-bawi. Hindi siya kagaya ng tao. Sabi ng Hebrews 6:14, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. So ang Diyos po, He is not in the business of taking lives, but He is in the business of giving and providing lives. Amen. Galing, ano? Do you believe it, church? Alam niyo po, ito po ang katotohanan na kapag ang katotohanan po ay hindi natin pinaniwalaan, maybe sasabihin mo, alam ko na yan. Actually, marami ng pagkakataon, ang naririnig ko, nakakalungkot lang. Dito sa mga binibigyan natin mensahe, may mga naririnig akong sinasabi nila na, narinig ko na yung message na yan ni Pastor Laverne. Paulit-ulit na lang. Pwedeng alam. No? Sabi po ng talatang ating babasahin na mas importante po, hindi mo lang basta alam, head knowledge. You have to believe it. Kagaya po na sinasabi ng 1 John 4:16. And let me read this to you. Napakagandang talata po ito. And we have known and believed the love that God has for us. So, church, hindi lamang po mahalaga na alam mo. Maraming tao po alam na mahal sila ng Diyos. But the thing is, do you believe it? Naniniwala po ba kayo? Now, tuloy po natin ang pagbasa. And he who abides or stays in love abides in God and God in him. Alam niyo po, ang katotohanan, kapag ang katotohanan, hindi kayo naniniwala sa katotohanan, sinabi mo, alam ko na yan. Pero hindi ka naniniwala. Pag sinabi nating naniniwala, hindi mo inaangkin sa buhay mo, hindi mo ginagamit sa iyong pang-araw na araw na buhay, yung katotohanan ito, this will never benefit you. Halimbawa, may katotohanan. Pero, hindi mo inilalagay sa iyong buhay. Hindi mo ini-apply sa iyong everyday life. This will never benefit you. For example, halimbawa, sabi ng Diyos, mahal na mahal kita. At alam ko na maraming tao, pag tinanong mo ang tao alam mo ba mahal ka ng Diyos? Oo naman. But the question is, do you believe it? That God is so in love with you? Pwede, maybe. Ganun ang tanong ng maraming tao Now, hindi kayo magbe-benefit sa katotohanan yun. Although the truth is, God loves you so much. Pero light ka lang okay lang. Pero it will never benefit you. Ngayon, kapag ganyan po, gusto ko lang pong bigyan ng tuon ng mga tatay po, since tayo po ay patungo sa Father's Day at pagyayamanin natin ating pag-aaral tungkol sa mga ama. Alam niyo po tayo mga tatay, laki nga po ng responsibility natin. Nakakalungkot minsan, nandyan tayo physically, pero nararamdaman po ba tayo ng ating mga anak? Pwedeng absentee father tayo Nung bata-bata pa ako, alam ko yung mga kasing idaran ko dito, ang mindset natin nung araw, mag-abroad. Di ba? Yung mga tsuhin ko nung araw, parang tinitingala ko sila, gusto ko rin mag-abroad. Uso nung araw, Saudi.
Pag dumarating yung mga tsuhin ko nung araw, ang forma nila, may Ray-Ban. Tapos nakalagay dito yung takip ng, yung lalagyan ng Ray-Ban. Nakapasok sa sinturon. Sabi ko. Tapos meron ka mga bling-bling dito, yung parang kay Diwata. Yung mga talaga namang kulay dilaw ka doon. Ha? Gusto nga palang i-shout out lang si Carl, nanonood yata ngayon. Ano? At gusto rin nating batiin ditong si Sir Jose, nakasama ko na judge last Friday. Na alam ko ngayon, si Sir Jose, kung nanonood siya, talagang pinagmamalaki niya. Sabi nga sa Sir Laverne, ako yung kakanta sa opening nung bagong tindahan ni Diwata sa Quezon City. Hello, Sir Jose. So yun ang uso nung araw, na alala ko yung mga tsuhin ko. Hindi pa bling-bling ang tawag doon eh. Madadaig talaga sa Diwata sa dami ng kwintas eh. So ang mindset natin mag-abroad. Now, I would like to praise God for the life of Kuya Clem Guillermo. Kung kilala niyo po siya from DZAS. At siya po ay nasa piling na ng Panginoon. Sabi niya nung araw, kasi every day nakikinig ako sa kanyang counseling. Sabi niya, bilang mga ama ng tahanan, hindi po importante na kayo lumisan ng bansa. Para walang problema sa nag-abroad po, ano? Walang problema doon. Pero sabi niya, at ito po'y tumimo sa aking isipan. Kasi lagi ang isipan daw ng mga Filipino fathers ay kaya sila lumilisan ng bansa. Nag-asawa. Tapos lilisan ng bansa nung may anak na para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Well, that's good. Pero sabi ni Kuya Clem, and I praise God for his life, sabi niya, mas bigyan nyo ng prioridad, hindi yung kinabukasan, kundi yung kasalukuyan. Kasi mas maraming lumilisan ng bansa ng mga ama, pagbalik nila, may talaga namang sandamukan ng kayamanan, pero yung kanilang ugnayan sa kanilang mga anak ay hindi mayaman. Hindi po ba? Marami akong kakilala, mga kaklase ko nung araw. Talaga naman, ay mayaman sila. Pero pag dumarating yung tatay nila, wala silang intimate relationship with their fathers. Ang layo-layo, natatakot sila. At ito po ay, yun talaga, physically absentee yung father niya. Pero hindi naman po ito nangyayari sa mga nag-abroad. Ngayon, kung tayo po mga tatay na tahanan, nandyan po tayo sa ating pamilya, pero hindi tayo nararamdaman, maybe you're so busy with so many things. Sa mga yung ginagawa mo ng binata, kay patuloy mo pa rin ginagawa sa ngayon, hindi po ito marapat. Maybe, meron po tayong maling paniniwala. Because how you review about God affects your life. At kapag hindi po nito na ituwid, at praise God, narito po ang salita ng Panginoon para ituwid po tayo. At mamangha tayo sa yaman ng kanyang salita. Mind you mga kapatid, masisira po ang pamilya ninyo. Kasama ng inyong relasyon sa inyong may bahay at sa inyong mga anak. So talaga pong ipagpaumanahin niyo po, pero po ito ang katotohanan, napakalaki ng responsibility natin mga tatay ng tahanan. Di ba? Kaya nga po pansinin niyo yung mga ama ng tahanan na hindi po nagagampanan ng tama, yung tamang hierarkiya sa tahanan. Dapat ang namumuno talaga ay yung ama, hindi yung ina. Dapat nga wag nating pamarisan si Abram nung araw. Si Abram kasi once upon a time, naging Andres Disaya ni Sarah. Nung hindi pa po nila tinatanggap yung biyaya ng Panginoon. Alala nyo, ang pangalan ni Sarah before? Sarah. Saray. Nandun pa yung I, no? Alam niyo ibig sabihin ng Saray? Saray na mataray. Doon po galing pala, according to research, doon galing yung word na sire. Naging sir. Ibig sabihin, dominant woman. Si Saray. Nung tinanggap po niya yung biyaya ng Panginoon, nung pinalitan po ng Hesed, yung Hesed is the word grace in the Greek alphabet, in the Hebrew alphabet, grace siya. So from I, pinalitan ng H, naging Sarah. Pag sinabing Sarah, princess. Hindi to si Princess Sarah, ha? Asawa to ni Abram. Si Abram naman, dati siyang kapampangan. Abram. Joke lang, tita. And then, binigay sa kanya ng Diyos yung biyaya. Once again, Hesed. The fifth alphabet of the Hebrew, grace, Hesed. From Abram, naging Abraham. Ibig sabihin, father of all nations. So, hindi talaga dapat nagpapa-Andres ang lalaki. Dapat ang inilagay ng Diyos, ulo, lalaki. Sabi ng babae, ako naman ang liig. Hindi pwedeng ganun. Naalala ko na isang kwento. Ewan, narinig nyo na to. Ha? Ginamit ko na to before. Nung meron daw mga kalalakihan na matay. Pagdating daw nila sa langit, merong isang pila. Haba.
Kinuwento ko na to kay Brother Joel eh. Pinost na niya to eh. Pero narinig ko lang din yung kwentong to. Sa isang mahabang pila na yun, nakalagay doon mga under desire, mga lalaki. Haba ng pila. Tapos sa kabilang pila, gamitin ko na si Kuya Makoy. Nandun si Kuya Makoy. Nag-iisa ito yung hindi under desire. Kunwari, nandito kami nila Kuya Ed, no? Nandito kami, dito sa under this. Kunwari lang, ha? Tapos nagkakamot kami ng ulo. Sabi namin nila Kuya Albert, abay, ba't nandito si Makoy? Tapos hindi natin napigilan. Tinanong siya ni Albert, sabi niya, Makoy, ba't nandyan ka? Sabi ni Makoy, sabi ni Jackie, dito daw ako eh. Ako, ang sabi ko sa misis ko, wag mo ako underin. Di ba hindi naman ako under, no? No, hindi ako under. Yan, malinaw sa amin yun. So mga kapatid, malaki pong epekto ito sa ating pamumuhay. Pag hindi ho tama yung sistema at panuntunan ng Diyos na ating ipinapamuhay. Naalala nyo, nung Saray pa si Saray at Abram pa si Abram, hindi pa po lumalabas yung pangakong anak sa kanila ng Diyos. Maybe, kumbaga baka po kaya hindi po natin na ma-maximize yung buhay natin bilang mga tatay. Hindi pa natin nakikita ang liwanag ng kapahayagan kung paano yung pagkatawag sa atin. But today, by the grace of God, dalangin ko po na makita natin kung gaano kayaman ang puso ng Diyos para sa atin, para makilala natin siya. Amen and amen. So, hindi lamang po mahalaga na alam mo na mahal ka ng Diyos. Ang pinakamahalaga, dapat pinapaniwalaan niyo po bang mahal kayo ng Diyos. Now, paano natin malalaman na mahal tayo ng Diyos? Kasi pag bilang mga tatay, maita-transfer niyo po ito, magre-reflect po ito sa inyong mga anak. Importante yung para habang sila po ipapalaki ng papalaki, nagkakaroon sila ng magandang perspective about God. At sino nga ba talaga ang Diyos? Ngayon, kapag kayo po itatay na pala bulyaw, yun ang ma-instill sa isipan ng mga anak. Siguro ang Diyos pala bulyaw din. At gusto ko rin pong kausapin sa mga anak dito na lumaki na walang tatay, huwag po kayong mag-alala. Nandyan ang Diyos para maging tatay ninyo. Amen? At sa mga naulila na sa kanilang tatay, nandyan po ang Diyos. Ako wala na akong tatay pero nandyan po ang Diyos. At alam kong kinakalinga tayo. Amen. So hindi lamang po importante na alam mo, lahat ng tao alam nila, dapat pinapaniwalaan mo. At paano natin papaniwalaan ang mga katotohanan? Ito tuloy po natin ang pagbasa. Binasa natin kanina verse 16 ng 1 John 4. This time, let's go to verse 17 naman. At napakahalaga po nito. Sabi ng talata, love has been perfected among us in this. Referring to the love. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness or confidence in the day of judgment, because as He, yung He dito, Jesus, is, so are we in this world. Kapag malinaw po sa atin ang dahilan ng krus, ng Ebanghelyo, alam niyo po sinasabi ng talatang ito, napaka-importante. Love has been perfected among us in this, na tayo po bilang mananampalataya dapat pinagyaman na sa atin, itinatag na sa atin ang katotohanan, nasakdal ang pagmamahal sa atin ng Diyos. That as Jesus is present tense. Amen, church? So are we. Yung we dito, tinutukoy mananampalataya. So are we in this world. So ibig sabihin, kapag tayo po ay pinatatag na sa mayamang pag-ibig sa atin ng Diyos, perfect love of God, ibig sabihin, kapag dumating po yung araw ng paghahatol, hindi ka natatakot. One time, meron akong tinanong, sabi ko dun sa kausap ko, halimbawa dumating ang Diyos paghahatol na, tapos tinatawag ka, halimbawa sabi ko sa'yo, tinatawag ka ng Diyos, anong sasabihin mo sa Diyos? Nakakalungkot. Isa pong mananampalataya ito, sabi niya, pag kinausap daw niya ang Diyos, sasabihin niya sa Diyos, bakit po kayo narito? Hindi siya masaya. Something is wrong. Church. Now sabi po, once again ng talata, love us perfected among us in this, that we may have boldness or confidence, even until the day of judgment. Mga kapatid, pagdating po sa araw ng paghahatol ng Diyos, dapat hindi kayo natatakot. Why? Because God will be judging you based on the merits of Christ. As Jesus is, nasaan si Jesus ngayon? At the right hand of God. Amen, church? So are we, believers, in this world. Hindi po sinasabi in the next world. In this world. So ibig sabihin, God will judge you based on the merits of Christ. Is Jesus righteous? Parang hindi kayo sure. Once again, is Jesus righteous? So are we in this world.
Kaya nga po pag nagko-communion tayo, mali po yung nakagis na natin. Di ba? Sa communion before, sabi, balikan natin, suriin natin ating mga sarili. Lagi sinusuri naman na ng palataya kanyang sarili bilang makasalanan. Alam niyo, nung araw, sa turong ito, hindi ako nagtitake ng communion. Kasi pag binabalik ko yung sarili ko, pag sinusuri ko, makasalanan. At kapag natagpuan ka raw makasalanan, ikaw ay mararanasan mo hindi magagandang bagay, di wag na mag-communion. Amen? Pero sa totoo lang, nakakaligtaan nila yung talatang ito. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness or confidence. Bakit mayroon kang confidence even until the day of judgment? Because as Jesus is today at the right hand of God, righteous, perfected, accepted, holy, blameless, so are we in this world. Amen. Hindi po in the next world, ha? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Isipin niyo yun, mga kapatid, ha? Isipin niyo yun. Kasi this is really important kasi this will affect your prayer life. Nung araw kaya hindi tayo nagpipray, alam mo kung bakit? Ang feeling mo, galit sa'yo ang Diyos eh. Paano ka makikipag-usap sa isang Diyos na galit? Kayo ba lumalapit kayo sa mga kaibigan yung nabalitaan yung galit sa inyo si Kuya Albert, si Kuya Natnat, masama ang loob sa akin. Kausapin mo, ba't ko kakausapin? Masama ang loob eh. Di ba? Ganyan din po mindset na maraming mananampalataya at mga tatay. Kung bakit hindi magandang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos at nakaka-apekto yun sa kanilang mga anak at sa kanilang asawa din. But the good news is, bakit tayo merong confidence even until the day of judgment? Because as Jesus is holy, as Jesus is accepted by God, as Jesus is perfected, as Jesus is carried to, highly favored, as Jesus is holy, so are we in this world. So anong dahilan para lumayo ka sa Diyos? Pero before, because of religion, ang layo natin sa Diyos, para bang pag magpipray ka, pag hihingi ka sa Kanya, Lord, bigyan mo po ako ng blah, 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 tapos tatapon mo ng ganun yung request mo. Tapos, in Jesus' name, Amen. Tapos nagpray na ako, ayoko na. Di ba? Pero ngayon, hindi po. Since you know this verse, pagdating pala, even until the day of judgment, you could come boldly to Him. Why? Because i-judge ka ng Diyos based on the merits of Christ. Hindi niya tayo tinitignan as who we are. He sees us in Christ. Remember the word in? Preposition of location. Nandito si teacher, alam niya po yun. Di ba? Teacher, di ba? In, I-N, it's a preposition of place. It tells you what you are today in Christ. So you are now in Christ. It tells you where you are. You are now in Christ. So God sees you in Christ. Kumbaga sa, halimbawa, ito example. Kuha ko example dito. Halimbawa po ito, tayo. Tapos, ano pa magandang ehemplo din eh. Ito na lang busa ko. Kunwari, ito si Christ. Tayo ito, ilalagay ko tayo dito kay Kristo. Pag tumingin ng Diyos, nakikita ka pa ba? Hindi na. Nakikita niya si Jesus. Amen. So, hindi tayo natatakot. Tutuloy natin. Paano bang perfected itong love sa atin ng Diyos? Ano yung litmus test? Punta tayo sa verse 18. Still with 1 John chapter 4. Ang ganda po ng talatang ito. Tingnan natin, mga kapatid. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Pinapalayas daw po ng sakdal na pagmamahal ang anumang takot at pangamba. Now, the question is, kaninong pagmamahal? Kaninong pagmamahal ang sakdal? Definitely, hindi sa atin. Kasi po yung ating pagmamahal, nagpa-fluctuate. Amen? Pag linggo, parang perfect yung love mo sa Panginoon eh. Pag kumakanta tayo, hallelujah, di ba? Pag dumarating ang Monday, bumababa ng konti yung hallelujah mo, nag-iiba na, hallelujah. Nag-iiba eh. Pag dumarating ang Tuesday, hallelujah na, hallelujah. Tapos pag may kumat sa'yo sa sasakyan, I will kill you. Nag-iiba na yung kanta mo eh. Yung hallelujah mo, nag-iiba na. Nagka-fluctuate. So ibig sabihin, hindi po perfect yung love natin. Pero yung love ng Diyos, ang perfect. Amen? Hindi siya nagka-fluctuate. Constant ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Is that good news? Now, this is good news pa. Love, perfect love of God, cast out fear. So, ibig sabihin, kapag naitatag po sa atin, establish sa atin ang pagmamahal ng Diyos, especially mga fathers, hindi natin kinatatakutan ng future. Alam niyo, nung araw natatakot ako bilang tatay. This is true.
Actually, reklamador pa nga ako nung araw nung wala pa ako sa biyaya. Kasi ang pakiramdam ko na mali pala. Akala ko ako yung sole provider. Hindi po tayo provider ng family natin. It is He who gives us the power to get wealth. He, referring to Yahweh Elohim, Panginoong Diyos. It is He. Ngayon, kaya po tayo, ang mga tatay sa panahon natin ngayon at mga nakalipas na panahon, napapaaga. Sabi nila, mas mabilis daw mamatay ang lalaki. Kasi ang babae, mas magaling, maraming outlets ang babae, di ba? Ang mga lalaki, pag naiiyak na, hindi ako iiyak. Lalaki ako Ayun, inatake sa puso, bagsak, patay. Pinipigil Kasi ganun daw. Hindi po, tayo mga lalaki, pwede rin tayo umiyak sa Panginoon. Pero, you have to believe this. Magkaroon tayo ng pagpapalit ng isipan. Hindi po tayong provider talaga. Kung merong binigay na trabaho sa atin ng Diyos, pagyamanin natin yun. Pero, kung kayo po'y natatakot na sa inyong kinabukasan dahil akala mo ikaw ang provider, something is wrong. Pinabayaan ka na ba ng Diyos? Hindi. Gamitin nyo na lang po akong paalala sa inyong buhay. Iniiwan ko na po ang pag-aartista, full-time pastor na ako ngayon. Pero hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen. Sabi ni King David, wala pa siya nakikita na anak ng Diyos sa pinabayaan ng Diyos. Ang dapat nag-aalala, yung mga walang Diyos. May Diyos ka Ngayon, ang maganda po dito, sabi ng Panginoon, akong bahala sa iyo. Hebrews 13:5. For He has said this, I will never leave you nor forsake you. What can man do to you? Sabi ng verse 6, what can man do to you? What can man do to you? So ano magagawa sa inyo ni Annabelle at saka ni Judith? Pag dumarating sila, He will provide for you. Kaya po ang mga ama ng tahanan, napapabayaan nila yung kanilang pamilya sa pag-aalala. Kasi ang feeling nila sila magpo-provide, hindi po. Pag meron tayong trabaho, pagyamanin natin yun. Pero dapat malinaw sa atin that God is our sole provider. Sa Kanya pa rin manggagaling. So ngayon, para mapawi na po itong takot na ito, paano mapapawi yung takot sa atin? God's perfect love. Dapat kapag nagtatrabaho tayo, Lord, sabihin natin, Yahweh Elohim, naniniwala ako, mahal mo ako. At hindi mo ako pababayaan at ang aking pamilya. Kagaya po sa kalagayan ko, yung aking po mga anak. Mga mukha lang payat yan, pero malalakas po palaga. Malalakas magmahal. Pero hindi po kami pinabayaan talaga. Amen. Masaya. At nakakatuwa lang, gusto ko lang i-honor yung mga anak ko, by the grace of God. Kahit anong ilagay mong ulam sa aming hapagkainan, masaya pa rin. Wala kang maririnig sa kanila na paulit-ulit. Kapag nagluto si Mrs. ng sardinas na may sayote, umaga, tapos sa gabi naman sayoteng may sardinas, siyempre iniba na niya yun Creative ang Mrs. ko. Hindi po kami umuulit ng ulam sa bahay. Adobong kangkong, umaga, sa gabi, kangkong na adobo. Iniiba lang. So, praise God, Sabi ko nga, yung mga anak ko, yung kanilang mga taste buds, hindi sila sanay sa mga mamahalin. Naalala ko nung bata-bata pa si Aryan nung kami ay dumaraan sa madilim na tinatahak na aming buhay. Sardinas na naman yung ulam, sabi ni Aryan. Hindi ko alam kung nanluloko, talagang natutuwa Oh, sardines, my favorite. Ano ba naman yan Tiga London yan Pag kumakain kami, masaya Basta may malamig lang na tubig, yun lang talaga. Talagang, I praise God talaga. So, siguro, pag nakita rin nila, laking responsibility natin, sabi ko rin kay Mrs. noong mga panahong yun, kung anong available, makukuha rin ng mga bata. Praise God, hindi ako pihikan sa pagkain. Kung anong meron sa bahay, hindi talaga. Yun lang. Si Abes, kahit paglaga mo lang ng tubig, lagyan mo lang ng mga mukhang gulay yan, kakainin Kung may mga mukhang pagkain, kakainin yan. Walang problema kami sa bahay. Budburan mo lang konting asin, ay, walang problema. Alam ni Ate Maisa yan. Pag bisita nila si Abe sa bahay, sabi ko, kahit anong iluto mo lang, walang problema dyan. Kakainin at kakainin niya. So mga kapatid, paano natin malalaman na perfected sa atin ang pagmamahal ng Panginoon? Tuloy natin ang pagbasa. Let's go back to 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love. Yung perfect love po dito, it's God's love. But perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who has fears has not been made perfect in love.
So paano po natin masusukat at kung tayo po ay established na sa pagmamahal ng Diyos? If you have this perpetual expectation of God's wrath, hindi pa po kayo established sa pagmamahal ng Diyos. Yung bang tipong meron kang mindset na, naku, magagalit sa akin ng Diyos. O kaya naman meron pa rin po kayong kinatatakutan sa buhay about God na, naku po, talaga namang hahatulan ako ng Diyos. Sabi ng talata, balik natin yung talata. Sa last part, sabi dito ng talata. But he who fears has not been made perfect in love. Because, tuloy po natin balikan ko lang ito. Because fear involves torment. Tayo po bilang mananampalataya, wala na po naghihintay sa atin na punishment. Alam ko maraming tataas ang kilay dito, but the truth is, no more punishment for those who are in Christ Jesus. Yay! Dapat pumapalakpak kayo. Woo! No more punishment. Wala talaga eh. Kasi po, ito importante maintindihan natin Ito dapat maintindihan natin. Because of what Jesus did on the cross, dito nagkakaroon ng problema ang mga mananampalataya. Nagkakaroon sila ng tinatawag na mekos-mekos na ebanghelyo. Alam mo yung mekos-mekos, halo-halo. May konting law, may konting grace. Wala namang pure law Ang tawag dito mixture kaya tinatawag na mekos-mekos. Maraming Christians sa ngayon, left foot. As I always give you this illustration, nasa Mount Sinai, yung left foot. Yung right foot nasa Mount Zion, representing grace. Nasaan sila? Geographically speaking, pag tinignan mo sa mapa, kapag ang kaliwang paa na sa Mount Sinai, representing the law, and right foot is in Mount Zion, representing grace, alam mo, geographically speaking kung nasaan siya, nasa Babylon. And Babylon is a place of confusion. Maraming Kristiyano ang nasa ganito. Mekos-mekos gospel. Alam niyo po, bilang mananampalataya, meron bang curse in the New Testament? Meron. Hindi po matatanggal talaga. Meron pa rin curse in Galatians 1 verse 8 until 9. Yung curse na ito, if you're teaching a different gospel or other gospel, may kasama pong double anathema yun. Sinabi ni Apostol Pablo. Yun lang yung curse of the New Testament. Pero tayo mga mananampalataya, because of what Jesus did on the cross, wala na po yung old law-keeping covenant. Actually, hindi po tayo belong doon at hindi po rin ibinigay ng Diyos yun sa atin. The old law-keeping covenant was exclusively given to the Jewish people. Ngayon tayo po, dapat hindi mekos-mekos gospel. Ang gospel, it's the new covenant of pure grace. At na-establish po ito upon the death of Christ on the cross. So ibig sabihin, kapag alam natin ang katotohanan ito, sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, you have to know how to rightly divide the word of truth. Pag hindi po ninyo alam ang tamang paghahati ng salita ng Panginoon, magkakaroon kayo ng mekos-mekos na ebanghelyo. At kapag yan po ang ang pinapaniwalaan ninyo, mararanasan po ninyo ang sumpa sa buhay. Because kung kayo'y pastor, you're teaching a different or other gospel. Double anathema po yun. Kaya napapansin nyo, hindi lumalago ang ministeryo mo, hindi malago ang buhay mo because nasa mixture ka. Naalala niyo po sinasabi ng James chapter 2 verse 10? Kung sino man daw po nagpapahayag sa ilalim ng kautusan at namumuhay sa ilalim ng kautusan at hindi niya natupad, sumablay sa isa, he will be guilty of all. May sumpa yun Pero tayo po, kapag nagpapasailalim ko sa bagong kasunduan ng purong biyaya, the good news is no more punishment, no guilty verdict for those who are in Christ Jesus. So wala talaga. So wala kayong dapat katakutan sa Diyos. Ngayon, ang tao, pangkaraniwan, hinihahalin tulad ng tao, ang Diyos sa tao. Kaya ngayon, ang alam ng tao, pag ang tao ay nagkamali sa kanyang kapwa-tao, nagalit, magagalit talaga sa kanya. Akala niya ganun din po ang Diyos. Ang Diyos po hindi talaga. Kung kayo po'y mananampalataya, wala nang nakalaan na parusa laban sa iyo. Is that good news? Yes. Ngayon, kapag kayo po'y nakakaranas ng mga hindi kagandahang bagay sa buhay ninyo, hindi po yun punishment ng Diyos. Hindi po yung judgment ng Diyos sa inyo. Ang tawag po doon ay consequence. Amen? So Rich, malinaw po yun. Wala rin pong karma. Hindi tayo naniniwala sa karma. Pag may ginawa kang masama, of course, mararanasan mo yung consequence. No? Hawakan mo buntot ng aso, malamang sa malamang, makiliti siya. Ay, hindi, kagating ka niya, di ba? Di ba? Yun ang tawag doon, hindi punishment, hindi po judgment yon.
Kasi naalala ko, meron ako napakinggan na isang kilalang preacher. Sabi niya, with passion pa, sabi niya, malapit ang pagdating ng Panginoon. And I agree with him, malapit na rapture. Alam niyo ba mga kapatid, dahil sabi niya, ang mundo natin, especially ang Pilipinas, ay marami mga kongresista raw ang pumapabor sa divorce bill. At ito raw ay pag naisa katuparan na, alam niyo, patuloy na susumpain ng Diyos ang Pilipinas. Sabi pa nung tagapagpahayag, alam niyo ba yung sobrang init na nararamdaman natin, yung mga matitinding heat index, sumpa ng Diyos yan sa Pilipinas. Sabi ko, naku, hindi niya alam ang Bible. Kilala pang preacher po ito. Now, pag ito po tinanggap ng mga miyembro, they have this perpetual expectation about God's wrath. Madidisgrasya po ang theology natin. Nasa na yung tinapos na gawa ng Panginoon? Magiging, ang tawag doon, double whammy. Hindi po pwedeng magkaroon ng double jeopardy. Pag mayroon na po nagbayad ng ating kasalanan, hindi na po natin pwedeng ulitin pa yun. Kasi sabi ni Jesus at the cross, it is finished. Hindi niya sinabing, it is almost finished. He said, it is finished. Pag bayad na, nagbabayad pa po ba kayo? Hindi. Pag may utang kami nagbayad, tapos sinabi mo, babayaran ko pa rin, iniinsulto mo yung nagbayad. Amen? So today, as a believer, this is good news. Sabi in Romans 8 verse 1, in Amplified Version, take note, therefore there is now. Now take note of the word is and now. Parehas pong present tense. No more condemnation. Nakalagay ba sa ating screen? Minagnify pa, in-amplify pa ng Amplified Version. No more condemnation, no condemnation. No guilty verdict. Is that good news, church? No punishment. Para kanino? Sabi ng talata, for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Now the question is, are you in Christ Jesus? Do you sure? Para hindi kayo sure. Are you in Christ Jesus? Are you sure? So ibig sabihin, no guilty verdict, no punishment. Wala na nakalaan. Kaya nga po talaga tayo ay pinagpala, lubusang pinagpala. Now, bakit tayo pinagpalang ganito? Dahil ba sa ginawa natin? No. It's all because of what Jesus did on the cross. Ngayon, ito po ang ating advokasya sa ating church. Ito dapat ang ipinapahayag sa mga tao. Para ang tao po'y lalong lumalapit sa Diyos. Now, let me give you another verse bilang patunay po. Na hindi po tayo, kasi may mga tao sinasabi nila, na mananampalataya, hindi, nagbibigay pa rin ng parusa, ng paghatol ang Diyos kapag nagkakasala ang mga mananampalataya. Binibigyan ng sakit para siya ay matuto. Naku, hindi po nagbibigay ng sakit ang Diyos. Yan po napakalaking kasinungalingan. Tingnan niyo po itong logic na to ha. Di ba doon sa krus ng Kalbaryo, inilaan ng Diyos ang kasalanan ng tao sa katawan ni Kristo? Bakit niya inilagay sa katawan ni Kristo yung kasalanan ng tao? Dahil ayaw niya ng kasalanan. Di po ba, church? At doon po sa katawan ni Kristo, ay hinatulan niya lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lamang po natatapos. At the same time, lahat po ng karamdaman, Isaiah 53, 1 Peter chapter 2, verse 24, lahat ng karamdaman, sakit, ano man pong sakit yan, ibinuntun din ng Panginoong Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak. At doon po hinatulan ang lahat ng sakit ng tao. Bakit? Dahil galit din ang Diyos sa sakit. Ngayon, kung ibinuntun po niya ang ating mga kasalanan at ibinuntun niya sa katawan din ng Panginoon Hesukristo ang ating mga sakit at karamdaman, ibig sabihin, pareha siyang galit sa kasalanan at saka sa karamdaman. Ngayon, bakit gagamitin ng Diyos ang karamdaman para ituwid ka? Naubusan na ba ng mabubuting bagay ang Diyos para ituwid ang kanyang mga anak? Does it make sense, mga kapatid? Kasi kung bibigyan kayo ng sakit ng Diyos para kayo turuan ng leksyon, mukhang naubusan na ng dahilan o mabubuting paraan ng Diyos para turuan ka. Hindi po pwede magbigay ang Diyos ng sakit at karamdaman. Kung gaano po siya kagalit sa kasalanan, ganun din po siya galit sa sakit at karamdaman. Bakit ganun? Meron tayong naririnig. Ba't ganun? Pastor, sinasabi nila, pinapahintulutan ng Diyos ang mga sakit at karamdaman sa kanyang mga anak. Hindi po pwede mangyari yun. Di sana, bibigyan din niya kayo ng kasalanan. Kung pinapahintulutan niya yun. Hindi po. Alam niyo sino nagpapahintulot ng sakit at karamdaman? Tayo rin. Pag pinapabayaan natin ating mga sarili, pinapahintulutan natin ng sarili natin magkasakit. Amen, church? Tayo yun. Hindi niya pwedeng pahintulutan ng isang bagay. Hindi niya pwedeng gamitin sa'yo yung bagay, sakit at karamdaman na kinamumuhian niya. Alam niyo kung ba't niya kinamumuhian ng sakit at karamdaman?
Yung mga anak niyo po ba gusto niyo may sakit at karamdaman? Di ba? Ayaw natin yun. Gusto niyo ba? Ako nung bata pa yung mga anak ko, pag nakikita ko matamlay sila, nalulungkot ako. Kapag si Abes, naku, napakabihira po nito. Walang gana kumain. Isipin mo si Abes, walang gana kumain. Hindi usual yun. Alam na alam ko pag may sakit ang mga anak ko eh. Di ba? Pag nakita mo, yung bang tipong sinusubo mo na kay Abes, hindi kinakain. Pero pag talikod mo, kinakain pala. May sakit siya nun. May sakit siya nun. Di ba malungkot po tayo bilang mga ama ng tahanan? So hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang sakit para ituwid ka. O halimbawa may sakit ka, tinutuwid ka ng Diyos, tapos lumala, namatay ka. Paano ka matututo? Amen? So ano ginagamit ng Diyos para ituwid ang kanyang mga anak? Hindi po siya gumagamit ng sakit at karamdaman, mga trahedya at aksidente. Hindi po. Ang kanyang salita ang ginagamit sa pagpapatuwid sa atin. Bigay ko lang po sa inyo, 2 Timothy 3:16-17. All Scripture is given by God, by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Wow, sabi ng verse 17, that the man of God, like you and me, may be fully equipped in doing good works. So tayo po itinutuwid ng ating Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ganon din po tayo mga ama. Ako po, nung bata pa yung mga anak ko, pinapalo ko. Yun naman ang sabi ng Biblia eh. Paluin natin sa puwet. Mas maraming foam. Huwag po kung saan tamaan. Yung mga anak ko, may mga pamalo sila, dalawang kulay yun. Yung sa ano namin eh, meron silang nakaatadong pamalo. Yung kulay blue kay Aves, yung kulay beige yata yung kay Aryan, ano? Alam nila yon sa puwet lang. Huwag sa kung saan-saan. Ngayon, nung lumalaki na po sila, hindi ko na sila pinapalo. Kinakausap ko na sila. Kinakausap namin. At nagkakaisa kaming mag-asawa. Hindi pwede yung nagpaalam sa akin, tapos bilang magpapaalam sa nanay nila, pwede pala. Lalabas akong kontrabida. Di ba? Eh, kung si mami nga pumayag, ikaw pa. Hindi pwede. Dapat nagkakaisa kayo. Amen? Amen? May umi-amen. Amen, church? Di ba? So, ganoon din po ang Diyos. Nakikita natin ang bait ng Panginoon, ano? Nakita natin may sistema siya. So, hindi siya gagamit ng anumang trahedya sa sakuna at aksidente and even sakit at karamdaman. Gagamitin niya ang kanyang salita for reproof, for correction, that the man of God, gagaya natin, may be fully equipped in doing good works. Hindi lalaki yung mga anak natin na basagulero, barumbado, kundi magalang at gumagawa ng kabutihan. Kasi reflection tayo ng mga anak natin Pag barumbado anak mo, sino tatay niyan? Di ba ganun ang tanong nila? Hindi naman tinatanong, sino nanay niyan? Ang laging napapahamak tatay salbahe yan. Sino tatay niyan? Ito masakit sa mga tatay. Pag may honors yung anak, sino nanay niyan? Andun lagi sa nanay. Manang-mana sa nanay. Church, ako niyo po. Amen? So ngayon, dito tayo. So, mga kapatid, dapat wala tayong perpetual expectation of God's wrath. Wala na pong ganun sa ating mananampalataya. Ito pong heat index na katataas, itong sobrang init sa Pilipinas, hindi po ito sumpa at hatol ng Diyos. Hindi po. Wala pa. Nasa dispensation tayo ng biyaya. Mangyayari po yung mga punishment na yan pag wala na tayo dito, pag na-rapture na tayo, pag ibinuhos na po ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mundo. Kaya nga tayo tatanggalin dito sa mundong ito. Now, tingnan po natin that Christians shall not come under the judgment of God. John chapter 5, verse 24. Makita niyo po sa screen, sabi ni Jesus, most assuredly, sa Tagalog, tiyak na tiyak. Isipin niyo, mula sa labi ng Panginoon. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in Him, importante, pinapaniwalaan natin ang kanyang salita. Ano mangyayari? Who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Amen. So tayo mga mananampalataya, no more judgment, no more punishment, no guilty verdict. Tuloy pa natin. 1 Thessalonians 5:9. For God did not appoint us, yung as dito mananampalataya, to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Hebrews 8:12. Tuloy po natin. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour. Nasa na ba ako? Revelation 3:10 muna tayo. Ate Ina. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial. Yung pong hour of trial dito, it speaks of the tribulation period.
So, ibig sabihin, wala ang church sa panahong yon. Amen? First Thessalonians tayo. Hebrews 8, verse 12 pala. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and lawless deeds I will remember no more. So yung atin pong mga pagsalansang, this is good news. God, yung He dito, will remember no more. Because once upon a time, lahat ng ating kasalanan, He remembered doon po sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, binunto na po niya lahat ng ating kasalanan at pinagdusahan na po ito hanggang sa kamatayan ng Panginoon. Kaya po wala na po pwedeng alalahanin pa ang Diyos sa ating mga kasalanan. Amen. Church, alam niyo po, gusto ko lamang pong bigyan kayo ng good news. Sa mga nangyayari sa bansa natin sa ngayon at sa labas ng bansa, kagaya po nito, no, nitong nakalipas na panahon, ang mata ng mundo, mayroon kasing gumawa ng AI. Ang dami nag-share against Israel, all eyes on Rafah, na talagang pinapalabas po nila na talagang napakasama ng Israel. Now, mga kapatid, hindi po pwede mangyari yun. Una sa lahat, ang kalaban ng Israel ay mga Palestino, Hamas. Sila mismo sinabi nila ay mga terorista sila. Pumapatay ng mga bata, pumapatay ng... Actually, kahit kababayan po nila eh. Now, kung kayo po isang mananampalataya at pumapanig sa mga Hamas, you are not in agreement with the Word of God. Kasi po ang pinanghahawakan ng mga Hamas, mga laban sa Israel, na hindi po pag-aari ng Israel ang Israel. Ninakaw nila yan. Now, hindi po yun sinasang-ayunan ng Biblia. At ito po, pinapakita ng kasaysayan ng nangyayari sa ating mundo sa ngayon, na darating ang panahon, talagang maraming tao ang mamumuhi sa Israel and it's happening now. Isa po ito sa mga propesiya. Hindi po ng rapture. Wala pong prophecies ang rapture ng second coming. So, ibig sabihin, kung nangyayari na mga prophecies ng second coming, mas nalalapit ng rapture, church. So, mga kapatid, really, we are so blessed kasi even though may mga nangyayari pong ganito, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, nangyayari lamang po yung mga hula na binigay na sa atin ng Panginoon that indeed, totoo po ang kanyang salita. Naalala niyo, sabi ng Panginoon Jesucristo, sinasabi ko na ito sa inyo ngayon para pag nangyari, maniwala kayo sa aking mga sinabi. Amen? Now, dito na tayo to answer our question. What makes man worldly? At ito rin po para sa ating mga tatay ng tahanan. Gusto po ng Panginoong Jesucristo na ipakilala natin at makilala rin po natin mga tatay ang ating Diyos. Hindi lang siya basta si Elohim, hindi lang siya bilang si Yahweh. Siya po ay dapat kilalanin din natin bilang ating pater. Pater in Hebrew, it means father, Abba. Pater. Doon pala galing yung word na yun, pater. Tapos ginamit ng English, nilagyan ng H, father. Father na, pater. Now, let me give you this verse. It's found in 1 John chapter 2, verse 15. To answer the question, bakit nga ba maraming mga tao sa ngayon ang nahuhumaling at nai-inlove sa mundo? At patuloy po itong nararanasan ng maraming tao sa ngayon. Lalo sa Amerika, naku po, ang daming mga estudyante talaga pro-Hamas. Para mo sinasabi, no, it's in other words, pro-terrorist. Pro-terrorism. Naku po, nakakalungkot po yan. At marami na pong tao, even marami na rin churches against Israel. Nakakalungkot. Pero this will come to pass, sabi nga po ng Biblia, in the last days. Now, basahin po natin yung talata, 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Now, have you noticed, sabi po ng talata, if anyone loves the world, ito rin yung sagot, binibigay sa atin eh. What makes man worldly? Bakit po marami mga tao na in love sa mundo? Napakalaki po ng responsibility namin mga pastor. If any man or anyone loves the world, this is the answer. The love of the Father is not in him. To answer the question, bakit po ang tao po ay lumalayo sa Diyos na papalapit sa mundo? Bakit? Because he has no revelation of how much God the Father loves him. Ang akala po ng mga tao, at ito pong binibigay ng mundo sa ngayon because ito po responsibility ng mga pastor. Ang ibinibigay po ng mga pastor, including me before, kasi no ako po yung nagdi-disciple pa, akala natin, ang gospel, you have to prove to God how much you love Him with all your heart, soul, and mind. Actually, ang kinakausap po dito ng talata ay mga Hudyo. That's under the old law-keeping covenant. Sabi ng Diyos, prove to me how much you love me with all your heart, soul, and mind. Pero wala pong nakagawa po nito. Even si King David.
Kasi nga po, hindi po perfect yung love natin, nagka-fluctuate. But God's perfect love, pinatunayan niya po dito yan sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Diyos, pagod ka na, di ba? Hindi mo kayang patunayan sa akin how much you love me. With all your heart, soul, and mind, now let me prove it to you. And He proved it to us at the cross. With all His heart, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world. Sino po ang nagmahal? He loved. That's why we love. For God so loved the world that He gave. Sino nagbigay? Siya po initiator, ang Diyos. Wala tayong binibigay. Trabaho natin, recipient lang. That He gave His only begotten Son. Nag-iisa na nga lang, binigay pa. Kayo po ba pag meron kayong isa, binibigay nyo? Di ba pag may pagkain, akin na lang yung banana cue mo. Isa na nga lang, hingin mo pa. Di ba? Pero ang Diyos, ibang klase. That He gave His only begotten Son. Nag-iisa na lang, binigay pa niya. That whoever, this is good news, that whoever, all you have to do, believe, that whoever believes in Him should not perish, hindi lang mapapahamak, magkakaroon pa ng everlasting life. Is that good news, church? Amen. So ngayon, ito po ang sagot. If anyone, let's go back to 1 John chapter 2, verse 15. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang relihiyon, ang tinuturo, and even maraming churches nowadays, kung bakit nai-inlove ang tao sa mundo, it's because tinuturo nila, you have to prove to God how much you love Him. With all your heart dapat with all your mind, and with all your soul. And even si pastor, hindi niya nagawa yun. Nakaka-pressure yun. Wala pong ganoon sinasabi sa New Covenant. Under the New Covenant of Grace, ito pong sinasabi. Itong sagot, what makes man worldly? Bakit po ang mga tao sa ngayon lumalayo sa Diyos? Mas inuuna nila ibang mga bagay. You know why? Tingnan niyo po yung talata. If anyone loves the world, the love of. Nakita niyo po yung word of? Hindi siya for. Ang tinuturo ng relihiyon, the love for the Father is not in Him. But the verse is telling us, the love of. Hindi for. Ang sinasabi ng maraming mga relihiyon sa ngayon, kaya ka nai-inlove sa mundo kasi hindi mo mahal ang Diyos eh. Hindi mo pinapakita sa Kanya yung pagmamahal mo. Hindi na sinasabi ng Ebanghelyo. Kaya po maraming mga tao sa ngayon lumalayo sa Diyos at lumalapit sa mundo, it's because they have no revelation of how much God the Father loves them. Una, hindi nila alam na ang Diyos, hindi lang Diyos. Hindi lang siya Elohim, hindi lang siya Yahweh, but also He is Father to us. Amen. So ngayon, bakit siya lumalapit sa Diyos? Hindi niya maturing na ama ang Diyos because may problema siya sa tatay niya. Nakita niyo yung responsibility natin mga ama? Yung tatay ko nga, hindi ko mahinga ng piso eh. Diyos pa kaya lalapit ako. Pag humingi ako sa tatay ko, binubulyawan ako eh. Di lalo na sa Diyos. Bubulyawan ako. Lumalayo. Ngayon kapag tayo po mga ama, tama yung ating pananaw, correct yung ating view about God, makaka-apekto po ito sa pananaw din ng ating mga anak. Kaya pala lumalapit sila sa Diyos. Now, once again, what makes man worldly? Because he has no revelation about how much God loves him. How much the Father loves him. Nakita niyo po, pakita natin sa verse. If anyone loves the world, the love of, hindi po for. Napangkaraniwan itong sinasabi ng mga relihiyon. Iniiba nila. The love for. Sa ibang version, alam po sa NIV, the love for the Father. In the original, the love of. Kasi wala po nagtuturo sa kanila, mga kapatid, hindi mo kailangang patunayan sa Diyos. This is the gospel. Hindi mo kailangang patunayan sa Diyos how much you love Him. Hayaan mong patunayan sa iyo ng Diyos at pinatunayan na niya sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo kung gaano kanya kamahal. Sabi ng 1 John 4:10, in this is love, not that we loved God. Kita niyo yan? But that He loved us by sending His Son to be the propitiation for our sins. So, it's the opposite. Ang gospel pala, let us be the blessed and let God be the blesser. Amen? So let God be our Father. Hindi lang siya basta Diyos. Kilalanin po natin siya bilang ating Diyos. Amen. So that's the answer, mga kapatid. Alam niyo po, gusto ko lamang pong tingnan po itong 2 Corinthians 5:19. Ang atin pong Ama sa langit, sabi ng talata, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them, and He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. God today, as our Father, of course, Diyos siya sa tao, sa mga wala pang relasyon sa Kanya, gusto niya, kilalanin siya bilang Diyos na He is not in the ministry of condemnation, but He is in the ministry of reconciliation. Hindi na niya pamumukhang kasalanan ng tao sa mundo eh.
Kasi once upon a time, inangkin na po ng kanyang bugtong na anak ang kasalanan ito. Kaya wala na siyang ipamumukha. Kasi hindi naman niya ministry ang mangungundina. Ang nangungundina, relihiyon. Amen? So, importante po, before we end, gaya po na ating Panginoon Hesukristo, makilala natin ang ating Ama ang ating Diyos, hindi lang basta Elohim, hindi lang basta El Shaddai, hindi lang basta Yahweh. Because dapat kilalanin na siya bilang Pater. Luke chapter 11, nung may lumapit po sa Panginoon kanyang mga disipulo, verses 1 to 2. Now it came to pass as Jesus was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father. Tingnan niyo po yung verse 2 ng Luke chapter 11. Paano ipinakilala ni Jesus na ating Panginoong Hesukristo ang Diyos sa kanyang mga disipulo at sa atin? When you pray, sabi niya, Our Father. Hindi po niya sinabi, O Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi ganun. Kaya po tayo dapat, first and foremost, you have to view God, you have to see Him as your Father. Para maging effective din po tayong Father sa ating mga anak. Amen? At kapag tayo po, yung mga anak ko po, di ba, napaka-weird. Halimbawa, marinig niyo po ito. Lumapit sa amin, nasa bahay namin kayo. Tapos lalapit, ito, illustration ko na ito dati pa. Lumalapit sa akin yung mga anak ko, Mr. Dukot, pwede ba kaming mangin ng baon pagpasok? Weird naman nun, di ba? Halimbawa, si Ashley, lalapit kay Brother Makoy, Mr. Alcantara, papasok na po ako. Pwede bang humingi ng baon? Okay, lalapit si Gab kay Kuya Ed, Mr. Lapus, pengi po ako ng baon. Paano namang weird yung mister? Siyempre, anong tawag mo, Gab, kay papa mo? Papa, di ba? Pangmayaman eh. Papa, nasaan na yung allowance ko? Di ba, ganon? Papa. No, kaya naman, yung tawag ng iba, Fafa. Nalilito sila sa fee at saka sa F. Di ba? Ganon din po tayo. When you come to God, hindi mo lang siya nakikita bilang tatay. Because how your review about God will affect yung iyong pamumuhay sa araw-araw. Amen, church? So, dito na tayo. Let's go back to our question. What makes a man worldly as we end? Now, this is our solution. Man becomes worldly if he has no revelation of how much God, the Father, loves him. So, una sa lahat, tayo po mga tatay, as we celebrate Father's Day, para maging tayo po ay talaga namang napapagpala yung ating pamilya, ating asawa, ating mga anak. You have to see God, not just your God, but your Father, who loves you so much. Mahal na mahal kayo ng inyong mga ama sa langit. At kapag tayo po lumalapit sa ating Ama, hindi lang basta Elohim. Of course, He is Elohim. He is Yahweh. He is El Shaddai. He is El Elyon. Wala pong problema doon. Di ba? Halimbawa, marami tayong aspeto sa buhay natin. Si Kuya Albert, siya si Albert, pero marami siyang ginagawa. Ganon din po ang Diyos. El Elyon, Yahweh, El Shaddai, Elohim. Pero first and foremost, He wants you to know that He is your Father. Amen. And what makes a man worldly? If he has no revelation about how much God loves him. Kaya po ang papel natin sa buhay bilang mananampalataya, naramdaman po natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos, God's perfect love, ito po ang ipapahayag natin because this is the gospel. Hindi mo kailangan patunayan ang pagmamahal mo sa Diyos. Hayaan mo, angkinin mo at pinatunayan na niya sa iyong kanyang pagmamahal. At kapag ito po ay tinanggap mo, mga kapatid, you will love Him back. Wow. Di ba? Nakita niyo po yung cycle? Ulitin ko before we end. Hayaan mong, whenever you pray, kapag meron po kayong gagawin, have this sense of God's love. Your Father's love. Kapag meron kayong ginagawa, nasa problema po kayo, nasa gitna kayo ng problema, sabihin mo lang sa sarili mo, Lord, Father, I believe You love me so much. Hindi ka lang basta mahal ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. For God so, yung pong word na so, intensity yun. Lord, sabi mo, Panginoon, nasa problema ako ngayon, pero alam ko, mahal na mahal mo ako. Have this sense of God's love. Your Father's love. Alam niyo, lahat ng fear will be cast away. At ganoon din po tayo pag nakikipag-deal tayo with our children, with our spouses. Kapag alam mo, mahal ako. Di ba? Kagaya no last Sunday, sabi ko, mas madali tayo magpatawad. Sige na, ako na mali. Sabi nga ni Kuya Makoy, ganyan talaga pag male, laging mali. Tayo na humingi ng patawad sa mga asawa natin. Mas mabilis tayo magpatawad. Amen? Church? So,
What makes man worldly? He has no revelation of how much God loves him. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So ang papel natin sa buhay, we will tell the world of how much God loves them, and that is the gospel. At pinatunayan na po ito ng Diyos once upon a time, 2,000 years ago, kung gaano Kanya kamahal. At kapag tayo pinag-uumapaw sa pagmamahal ng Diyos, mararamdaman po yon ng ating mga esposo, esposa, ating mga anak. At naging pagpapala po tayo sa mga tao sa mundong ito. Amen. So, how your review about God affects your life. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed, church? Di ba? Kaya po sa umaga pong ito, kasama ng ating mga online viewers, gusto ko po kayong imbitahan before we sing this song. Yung ating bang song ay How Great. Talaga namang napakadakila po na ating Diyos. Hindi lang siya Diyos, basta sa atin. Ama natin siya. At alam nyo, ganito rin po yan eh. Kapag nakikita po ng mga anak nyo kung gaano kayo minamahal ng Diyos, dahil niyayakap po yung katotohanan yan, papansinin nyo po magandang relasyon nyo with your children as well. Amen. Amen. Marami na po mga kabataan sa ngayon ang napapariwara. Maging tatay po tayo sa kanila. Tayong mga naniniwalang mahal na mahal tayo ng ating Ama sa langit. So mga kapatid na nanonood sa atin, kung kayo po ay marahil ulila sa Ama, at marahil pwede mong sabihin, Laverne, wala na akong ama, hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Or kayo po ay marahil may tatay, pero kayo po ay hindi ginawa ng kabutihan sa inyo. At dahil dyan, nagkaroon kayo ng maling perspektibo ugnay sa Diyos. Marahil galit kayo sa Diyos. Pero dahil sa mensaheng ating pinakinggan, ibinigay sa inyo ng Panginoon mismo ngayon, nakita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Wala man po kayong tatay na kumakalinga sa inyo sa ngayon. Or ulila na po kayo, marahil siya po ay lumisan na sa mundong ito. Hindi pa po huli ang lahat. Meron pong isang Diyos at inyong Ama na nagmamahal sa inyo. Ngayon, paano po natin mamamaximize po ito? Gusto niyang patunayan ang kanyang pagmamahal sa inyo. Tanggapin po natin ang kanyang paanyaya. Tanggapin po natin si Jesus, ang kanyang bugtong na anak, bilang inyong tagapagligtas. At maniwala po kayo sa inyong mga puso na makalipas sa 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Pwede po ba yan? Sige po, at sa mga wala pang relasyon sa Panginoon, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula sa araw na ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala po ako na doon sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang lahat ng kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli at mananatiling buhay magpakailanman bilang patunay na kayo po ang aking Diyos at Panginoon at nag-iisang tagapagligtas sa aking buhay. Salamat po, Ama, dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At salamat po, inaangkin ko po ang iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumabay sa panalangin ito na nagmumula sa inyong puso, manampalataya po kayo. Kayo po ay ligtas na. At patuloy po ang kinin na ang Diyos ay mahal na mahal ka. At wala na po siya nakalaan na anumang hatol, sumpa, galit at puot para sa iyo na kanyang anak. Amen and amen. Tayo po tayo mga kapatid. Samahan niyo po kami online viewers. Habang inaawit po natin ang awiting ito, papurihan natin ang ating napakatapat, napakadakilang Diyos Ama sa langit. Sabay-sabay po tayo. How great is our God? Sing with me, how great Sorry God. is our God? One church. And all will see how great, Oh yes, Lord. how great is our God. How great is our God. Sing with me. Sing with me, how great is our God. And all will see. And all will see how great is our God. One last time. Church, come on. Open your mouth. Awitin po natin ang awiting ito. How great, Oh, how great is our God. Sing with me. Sing with me, how great
nga pong napakadakila ng ating Diyos. Dahil isipin niyo po ito mga kapatid natin na nanonood online before we pray. At para meron kayong confidence when we pray, isipin niyo po ito. Sabi ng 1 John 4:10, in this is love. Not that we loved God, but that He loved us. Paano niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal? By sending His Son to be the atoning sacrifice for our sins. So mga kapatid, gusto ko pong kiligin kayo sa katotohanan ito. Hindi po nagmamatter yung love mo sa Diyos. But it's His love towards you. At kapag ito po ay inangkin mo ang katotohanan ito, you will love Him back. Hindi ka mahihirapan mahalin ng Diyos because first and foremost, hinayaan mo siyang mahalin ka. At pinatunayan na po niya ang pagmamahal niya sa iyo. Amen. So today, tayo po'y mananalangin. Ano man po yung mga daladalahin sa buhay. Problema sa pamilya, kabigatan, sa finances, lahat po ng aspeto ng ating buhay. Una po sa lahat, habang nagpipray po tayo, have this sense of your Father's love towards you. Hayaan mo yakapin ka ng Diyos. Let Him love you today and forevermore. Kasi kadalasan noong araw pa nagpipray tayo, thinking natin, Lord, balato nyo na sa akin itong panalangin kung ito, hindi po maling konsepto yon. Una, gusto ng Diyos, magaling ka, wala kang karamdaman, bless ka. Yun ang puso niya because He loves you so much. Have this sense that God loves you perfectly. At kapag alam mo yung katotohanan yon, matutunaw tayo sa pag-ibig niya. At lahat ng mga takot natin sa buhay, mga kinatatakutan pangamba natin, hayaan mong matunaw yan at ang tutunaw dyan yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Yun lamang po ang kahilingan ko sa inyo. At sa mga nanonood sa atin online, ano man po ang inyong mga daladalain sa buhay, have this sense that your Father in heaven loves you so much. Pwede po ba yun, church? Wala tayong magagawa. Talagang mabuti po ang Diyos at mapagmahal po siya. That is His nature. Amen? So let's pray. Pikit po tayo. At have this sense of His love. Imagine po natin, ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa ating katawan. Niyayakap tayo ng Diyos. Because He loves you so much. At hinahalikan ka niya dahil mahal na mahal ka niya. Ano man pong problema ninyong kinakaharap sa ngayon, hayaan mong yakapin ka ng Diyos. Marahil sa matagal na panahon, hindi ka naniniwala mahal ka ng Diyos eh. Alam mo lang mahal ka niya pero hindi mo mapagtanto na mahal nga ba ako ng Diyos? Mahal po kayo ng Diyos. At pinatunayan na po yan sa ating mga pinag-usapan. At habang alam mo mahal ka ng Diyos, mananalangin po tayo. Ano man pong kabigatan po ito, sabi ng Biblia sa Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Huwag po natin kakaligtaan yun. Let's thank Him in advance. With thanksgiving, let your requests, plural po yun, be made known to God. Lahat ng inyong mga kahilingan, that your joy may be full. So church, let's pray. Even yung mga kasama natin online. Aming Ama, Aba, Pater, alam ko Panginoon, mahal na mahal niyo po kami. And help us, Lord, to have this sense of your perfect love towards us. Ano man po mga nararamdaman, nararanasan aming mga kapatid. Lord, alam niyo po iyon. Hindi na namin kailangan sabihin na mahaba pa ang panalangin ito. But as long as we have this sense of your love towards us, sapat na po iyon. Ano man po mga kabigatan nila sa buhay na binibigkas nila sa mga panahong ito, salamat po in advance. Tinugon niyo na po ito. At salamat, O Diyos. Patuloy mong pagyamanin, Panginoon, ang aming paniniwala na mahal niyo po kami. At dahil naniniwala po kami, mahal niyo po kami, hindi po kami mahirapang mahalin namin kayo pabalik. Maraming salamat. Tinugon mo na ang panalangin ng bawat isa. Even, Lord, yung mga nanonood sa amin online. And all of these things, Lord, we claim in Jesus' name. Everybody said, Amen and Amen. Salamat po for joining us. God bless you. Makakaupo na po tayo. Amen. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message.
let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.